Sure, nakipag-ugnayan na ba ang House of Representatives sa Senado kaugnay ng issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Wala pang anumang formal na natatanggap na tugon o komunikasyon ang Senado mula sa Kamara kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon na rin kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ito ay simula ng maglabas ng desisyon ang impeachment court kaugnay ng pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives na hanggang sa mag-adjourn ang sesyon ng Senado alas 9 kagabi. Tumangging magkomento si Senador Escudero kung tama nga ba ang ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa kahilingan ng impeachment court. Partikular ito sa pagsusumite ng lower chamber ng sertipikasyon na hindi sila lumabag sa impeachment per year na utos ng konstitusyon. Bilang tugon, naghain kahapon ang Kamara ng resolusyon sa House of Plenary na sinesertipika nila na hindi sila lumabag sa naturang one-year ban sa pagsasampa ng impeachment. Hindi ko nais komentaryohan yan dahil una, balita lang yan. Hindi ko alam kung totoo dahil wala pa naman kaming tatanggap. Lahat ng komunikasyon sa ngayon na may impeachment court na sa pamamagitan na ng pleading at hindi press release o ang press con. Sinagot naman ng Senate President ang issue kaugnay ng pagpapaliban ng House sa pagtanggap ng articles of impeachment na ibinalik sa kanila alinsunod sa napagkasunduan at napagbotohan sa impeachment court. Ayon kay Escudero, korte lamang ang maaring makapagsabi kung ano ang epekto noon at hindi siya bilang Senate President at presiding officer. Nagbigay rin ito ng pahayag sa komento ni Leyte 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning o lubhang nakababahala ang aksyong ito ng Senado. Yan ang pasya ng impeachment court bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Papareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. Samantala, kaugnay naman ang ika-127 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas na pagdiriwang dito sa Malolos City sa Bulacan na dinaluhan din ni Senate President Francis Escudero. Sinabi ng mababatas na ang mga kabataan ay hindi lamang pag-asa ng bayan kundi maaari na rin silang asahan ng pamayanan. Yan ang latest dito sa Malolos City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr.